Sino ba naman ang mag-aakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon ng isang dekalidad, world-class na pampublikong paaralan. Ito po ay bunga ng isang pangarap ng isang batang almaryo, isang batang Maynila. Of course, sa katauhan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. And why we design this type of public school building? Dahil gusto ko yung mga nanay na nakikinig dito, mga tatay na nakikinig dito, mga magulang na nakikinig, at makakamit ang pasilidad na to. Na matikman ninyo yung natikman ng mga anak ko. Ang lahat po ng mag-aaral ay magkakaroon ng kanya-kanyang upuan. Magiging komportable na po sila sa kanilang pag-aaral. Maganda na, ka-excite na. We are very, ano ba tawag? Talagang excited na kami na gamitin po ito. Ang building na ito ay isang pangarap lamang. Isang drawing lamang. Ano po? Kaya ngayon, tingnan po natin ang ating kapaligiran. Ito po ay ano na, real na po ito. Hindi na pangarap. Pangarap na nagkaroon na ng katuparan. Ano po? Kami sobrang nagpapasalamat at galak na galak at very excited dito sa new building na ito. So with our Honorable Mayor Hani Lacunga na sinusupport niya yung mga dreams din ni Yorme. Lahat naman po, Yorme, ng iyong sinimulan, ipinagpatuloy pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon higit sa lahat na sa mga pagkakataon na ito ay nararanasan at mararanasan na naming mga guro, lalo na ng aming mga mag-aaral, ang bunga ng pagpapagal ng aming butihing dating Mayor Isko Moreno. Nakapagpalaki kayo, nakapagpatapos kayo ng isang Isko Moreno Dumagoso na marunong tumanaw ng utang na loob sa mga naging pangalawang magulang niya sa labas at sa komunidad na nakapaligid dito sa Almaryo. Ang nagmulat kay Yorme upang magpursige ng gusto, lumaban sa buhay, magkaroon ng determinasyon upang pagbutihin ang kanyang buhay at ganoon din ang buhay ng kanyang kapwa. Patunayan natin, di lang sa Tondo, di lang sa Maynila, kundi sa buong bansa na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. For the first time in the entire country, ngayon lang nagkaroon ng public school na ganito kaganda. And it is only in Manila. Salamat po, Yorme Isko. Dahil hindi ka nagpipit
sa iyong mga pangarap. Ang pagsasaluhan ng pamilya, ang titirahan, tahanan ng pamilya, ang magandang edukasyon para sa pamilya. Laging ganun ang nasa isip namin. Manila, God first. Hi! Today is January 26, 2024. Thank God it's Friday. And because it's Friday, it's the Capital Report Day. Siyempre, ibabalita na naman namin sa inyo ang mga kaganapan noong nakalipas sa 2 linggo at ang mga magaganap naman sa mga darating na araw. Siyempre, siksik liglig na naman po ang mga ipaparating namin sa inyo. Puro magagandang balita. Nagsimula tayo ng napaka-successful na Nazareno 2024. Sinundan naman ito ng ating buling-buling sa Santa Ana at Lakbayaw sa Tondo in celebration naman ng feast ng Senyor Santo Niño. So, ano pa ba inaantay natin? Pwede na tayo magsimula. Pero bago yun, syempre gusto muna po namin iparating sa inyo o ipakita sa inyo kung may picture tayo ng mga nagsipagwagi ng ating honey quiz 2 weeks ago. Yan. Parang hindi happy si ate. Diba? Ayan. So, yung mga nakatanggap po ng ating mga munting gift pack, syempre siksik liglig din yan. At ang ibig sabihin, bago matapos ang ating capital report, so yay! Mag-abang-abang kayo. Simple lang ang ating mga katanungan. Kaunting tip. Tungkol ito sa darating na Chinese New Year. So sige, mag-Google na kayo. Ano kaya ang mga pwedeng itanong tungkol sa Chinese New Year? Dami-dami, di ba? So, simula na po tayo. Of course, lagi natin sinisimulan ang ating capital report sa ulat pangkalusugan. Good news. Ito, sabi nila, kasi 2 weeks ago, isa sa mga pangamba nila, nung tayo ay nagkaroon ng Nazareno 2024, at saka yung inabangan na traslasyon ay magkakaroon ng super spreader. Siyempre kasi nga, meron pa rin tayong COVID. Pero good news, kasi sa aming mga naitalang datos sa ating mga COVID cases, hindi naman po tumaas ang ating mga COVID cases dito sa Maynila. In fact, bumaba pa nga po. So ngayong araw, nakapagtala lang tayo ng 2 bagong COVID case. So ang ating confirmed active case as of January 26, 12 noon ay nasa 32 lang. So yan. At mas magandang balita, wala po tayo naitalang namatay dahil sa COVID sa araw na ito. Meron po, I think, mga hindi ako nagkakamali, 3 days or 4 days ago, yun ay fully vaccinated o fully immunized na kumpleto po ang kanyang mga COVID vaccines. Dangan nga lamang ay marami po siyang comorbidity. So siguro po dahil doon na-aggravate po yung kanyang kaso ng COVID na nagtuloy po sa kanyang pagpanaw. So nakikiramay po kami sa pamilya ng pumanaw dahil po sa COVID. Okay, yan lang naman ibabalita ko patungkol sa ating kalusugan. Dahil yun na nga pala, ipapaalala ko, meron pa rin po tayo, bukas po ang ating mga health center.
We have 44 health centers. Okay? 44 yan, nakakalat sa buong Kamaynilaan. Lahat ng distrito meron. At ang maganda po sa ating health centers ngayon ay meron na silang libreng laboratory. Ano-ano ba mga laboratory? CBC, urinalysis, cholesterol, SGPT, SGOT, yung mga normaling ipinupunta pa nyo sa mga ospital. So kung gusto nyo makaiwas ng mahabang pila sa ospital, hindi na nyo kailangan pumunta doon, tumungo lang po kayo o bumisita kayo sa ating mga health centers dahil meron na rin po tayong mga libreng basic laboratory test sa ating mga health centers. Pangalawa, meron po tayong libreng ultrasound para sa mga buntis na nagpapacheck up. And of course, libreng ECG, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens. Available na rin po ito sa ating mga health centers. At doon po sa ilan sa ating mga health centers na malalaki, bawat isang distrito po ay meron po tayong portable, digital, dental x-ray. Okay, so yan po ang mga bagong serbisyong ipinagkakaloob natin sa ating mga health centers. Of course, alam naman po ninyo ang ating mga serbisyong ibinibigay naman sa ating 6 na pampublikong ospital. Okay, next. Update naman tungkol sa trabaho. Kahapon nagkaroon tayo ng mega job fair dito sa SM San Lazaro. At napakarami rin po nating na-hire on the spot. So, idagdag na natin sa lahat ng mga hired on the spot natin, sa lahat ng ating mga job fair, sa atin pong Kalinga sa Maynila Job Fair, Mega Job Fair, tapos yung atin pong araw-araw na ginagawa na hanap buhay o hanap trabaho tuwing Sabado, yung Trabado. And of course, yung araw-araw natin ginagawa dito sa Park and Ride Peso Annex natin. Araw-araw, meron din po tayo dyang mga job openings. So, napakarami na po natin nabibigyan ng trabaho dito po sa ating lungsod. Hired on the spot, andyan po 356, 135 naman sa mga employers. Ang ating po mga senior citizens, 21, sa Shakey's, 23 sa Jollibee, PWDs, nakakapagtrabaho na rin po sa Shakey's, Jollibee, at may mga GIPs din po tayo dito sa loob ng ating City Hall. So, ang running total na po natin na mga nabigyan natin ng pagkakataon magkaroon ng trabaho ay nasa 881. Nag-start lang yan noong January 1. So, ang dami-dami na rin. Palakpakan naman natin ang bumubuo ng peso, syempre sa pamumuno po ni Director Fernan Bermejo. Sana po sa mga susunod pa natin mga mega job fair, sa ating mga Kalinga sa Maynila job fair, ay marami pong tumungo ng sa gayon ay mabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Ano ba mga kailangan? Yan, paulit-ulit. Of course, sa Kalinga sa Maynila, lagi namin sinasabi, katawan na lang nyo ang kailangan. Meron na ho kami ibibigay sa inyo na resume o biodata na pwede nyo i-fill up. Kami na rin magpo-provide ng ballpen. Kung wala kayong picture, kami na rin pong kukuha ng picture nyo. Kung kailangan po nyo ng police clearance, kami na rin po. Lahat na, pang-thumb mark kami na rin po. In other words, talagang lahat na ng mga pwedeng kakailanganin nyo, kami na magpo-provide. Katawan na lang po nyo ang kailangan. Doon naman po sa mga tumutungo sa ating mga mega job fair, ang kailangan lang po nyong bitbitin, 10 resume, syempre para marami kayong ma-applyan. Sarili nyong ballpen, tapos dapat nakaano lang sila kayo, dress comfortably. O, para wag naman sando. Ha? Huwag sando at shorts. Dapat yung presentable naman po kayo sa mga employers nyo. Nang sa gayon, mas malaki ang chance nyong matanggap. And lagi ho namin sinasabi, at least dumating po kayo
na 30 minutes prior to the start of the job fair at may laman na po ang tiyan. Baka mamaya habang kayo ay ini-interview, saka pa kayo himatayin dahil gutom na kayo. Sa January 27 naman po ay magkakaroon tayo, that is tomorrow, okay, ng ating trabado or hanap trabaho tuwing Sabado. Ito po ay gaganapin dyan sa Tondo High School from 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. So, ang ating po mga kababayan sa Tondo, hindi lang kahit sa Tondo, tumungo na po kayo sa Tondo High School. Malay nyo, kayo ang isa sa mga swerteng ma-hire on the spot. O yan. So, balik tayo sa mga naganap nitong nakaraan na 2 linggo. Nabanggit ko na yung bullying dyan sa Pandakan na kung saan ay nagsasanib ang Iglesia Filipinas Independente o yung mas kilala natin sa Aglipay at ang Roman Catholic Church na kung saan ay nagkakasundo sila. Diba? Nagmi-meet sila, tapos ginagawa nga po yung pagsayaw ng Santo Niño sa, ano bang tawag doon? Sa saliw. Saliw ng Pandango. Tama ba yun? Pandango ba? Hindi naman. O yan. Makikita nyo po sa mga larawan na nasa screen, napakagaganda po ng kasuutan ng ating pong mga mananayaw. Para po sa kaalaman nyo, ito pong mga mananayaw natin ay galing sa mga barangay, sa mga social civic organizations. Galing din po sila. Ayan po ay ginagawa natin taon-taon. Normally po, kapag ang January 14 ay tumapat sa weekend, talagang ginagawa na po natin yan sa mismong araw ng kapistahan ng Santo Niño de Pandacan. Pero kapag ito ay bumagsak sa weekday, sa susunod na linggo po siya ginaganap. So, may mga pagkakataon na ang kapistahan ng Santo Niño de Pandacan at ang kapistahan ng Santo Niño de Tondo ay nagkakasabay. Siguro po next year, halimbawa next year, yung January bumagsak ng after the weekend, bumagsak ng Martes, isi-celebrate po nila yan on the 3rd weekend po, kasabay na ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo. So, inilagay po yung 2 imahe ni Senyor Santo Niño doon po sa Liwasang Balagtas, at kasama po natin dyan si Father Andy Lim at saka si Reverend Father Ricardo Amores Aliwalas naman, galing po sa Aglipay. At syempre kasama natin ang atin pong partner, si Vice Mayor Yul Servonieto, ang atin pong Congressman Benny Abante, at ang atin pong mga konsihal sa Distrito 6. Okay. Sinundan naman to after 1 week ng lakbayaw. Ito naman po ang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Alam nyo, ito po 3 araw na pagdiriwang. Sinimulan po namin ito ng isang cultural presentation ng Thursday. Okay? Ang tinatawag po nilang Cultural Night o Hiraya. Andiyan naman po si Monsignor Jerome Reyes, kasama po natin, at ang mga bumubuo po ng simbahan ng Santo Niño. Then, yung sumunod na araw po ay meron tayong free concert na tinatawag nilang Vivo One Makisaya Concert. Ang daming tao na dumalo dito at nakisaya. And of course, January 20, tayo po ay nagmisa, yung 6 o'clock mass po ng umaga. Matapos po nun ay nagkaroon na ng prosesyon ni Senyor Santo Niño. Ayan. At nung gabi naman po ay yung actual na lakbayaw na kung saan may naglaban-laban na mga tribo sa iba't ibang lugar po sa Distrito 1 o sa Tondo. Ang saya-saya po niyan. Kaya
talagang jam-pack ang ating celebration ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Ayan. So sana lahat po ay talagang nag-enjoy sa sunod-sunod na pista. Every week may kapistahan tayong pinagdiwang ngayong month of January. Sinundan naman ito ng Pasig Bigyang Buhay Muli na ginanap noong January 17, 2024. Ano ba itong Pasig Bigyang Buhay Muli? Ito po ay sa tulong-tulong ng national government, local government at ng private sector na buhayin ulit yung or i-launch yung Pasig River Rehabilitation. So ito po ay sinimulan natin sa pagbubukas ng Pasig River Esplanade sa likuran mismo ng post office. Ang aim po nito o ang layunin nito ay i-transform ulit ang Pasig River into a living river. Nabanggit po ni Presidente Bongbong Marcos na hindi naman po natin layunin talaga na maibalik ng todo-todo dun sa dati niya pong dati po niyang ang tawag doon estado ang Pasig River. Pero at least man lang po ay konting mabuhay natin siya ulit. At one of the ways na naisip po nila, siyempre through the initiative po ng ating unang ginang o First Lady Luis Marie Marcos, ay makapagpatayo ng isang magandang bagong pasyalan. Yan yung Pasig River Esplanade, doon po sa likuran nung post office. Nabanggit po rin sa atin na 25 kilometer stretch po ang gagawing pagre-rehabilitate. Ito pong nasa likuran ng post office. Kung mapapansin po nyo, yung kanya pong design ay halos kasintulad po ng design ng ating Jones Bridge. At pupunta po kayo sa kabila, yung patungo naman po ng Binondo Intramuros Bridge, ay ang balita ko po ay magtatayo po sila dyan ng mga ilang kainan, okay, na lalong makakainganyo o makakahigayat ng mga local and foreign tourists para dayuhin itong lugar na to. Diba? Ang ganda-ganda niyan, lalo na sa gabi. So, meron siyang 9 segments. Okay? Siyempre, yung segment 1 is yung port area o Manila Harbor. Tapos, segment 2 is yung Manila Old Downtown. Tapos, yung segment 3 ay yung Pandacan Riverine. Ang segment 4 ay yung Old Santa Mesa Racetrack. Parang 4 na segment agad ang sa Maynila. Segment 5 ay segment 5 and 5, 6, 7 ay Makati area. Tapos segment 8 is Pasig Riverine at segment 9 ay ang NCR Frontier. Sino-sino ho ba ang dumalo dito? Tingnan nyo sa gabi, ang ganda-ganda. At napakarami ng tumutungo dyan. Instagrammable na naman. Diba? Pero pakiusap po natin sa ating mga kababayan na pumupunta dyan, panatilihin po nating malinis ang lugar nang sa gayon naman po ay maaliwalas pa rin at maganda pa rin pasyalan ng mga susunod pa nating mga magiging bisita. Okay. Ang mga dumating po, of course, ang ating pong Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ang kanya pong may bahay, First Lady Luis Araneta Marcos. Ako po ay naimbitahan ang iba pa pong alkalde ng San Juan, Makati, Mandaluyong, kasi dadaanan din po ito ng Pasig River Rehabilitation. Cabinet secretaries, senators, congressmen, and of course, ang private sector.
Kasama rin natin dyan ang ating mga department heads, DTCAM, City Engineer, City Electrician, ang aking pong partner, Vice Mayor Yulcer Bonieto, at kung sino-sino pa. Talaga naman pong napakamalaking event pala itong paglo-launch ng ating Pasig River Esplanade or Pasig River, tama, yung ating Pasig Bigyang Buhay Muli. Okay. Matapos niyan, ito mas magandang balita na naman. Gusto ko ngayon, puro magagandang balita lang tayo. Pero ito, hindi ko masabi kung maganda o hindi maganda. Sa totoo lang. At para tulungan ako, di ba? Na mas mapag-usapan natin ng mas malawak itong ating bagong programa dito sa lungsod ng Maynila. Siyempre, ako po ay nag-imbita ng ating po kasamahan dito sa Manila City Hall, ang Direktor ng Manila Department of Social Welfare, Direktora Asuncion Re Pugoso. Palakpakan naman natin. Direktora Re, halika. Dito ka. Okay. O sige, habang nagre-relax kami ni Direktora Re, may papakita bang video dyan? AJ? Sino ba naman ang mag-aakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon serbisyo. Palakpakan nyo naman! Sa totoo lang po, hindi po tumitigil ang nga ng Luzon. Salamat po sa inyong oras na nilaan nyo po rin sa araw na to. Ito'y programa po ng ating mahal na Mayora, Hani Lacuna. Siyempre, parang tugunan po ang pangangailangan sa panguna po nating Mayora. Itong Kalinga sa Maynila ay isang pagpapahayag po ng inyong pamahalaan na kayo po ay mahalaga. Ang dami-dami ninyo. Ang dami pang nakapila sa likuran. Ibig bang sabihin, masaya kayong nakita kami? Totoo ba yan? Kami din Masaya kami na napaunlakan nyo yung aming munting paanyaya na makasama namin kayo. Imbis na kayo pupunta ron, kami na ang mga taga-City Hall na pumunta rito. Ganon kayo arugain ng ating Mayora. Natutuwa po ako sapagkat napakarami natin ngayong araw na ito. Naririto po ang buong Asenso Manileño, dinadala ang serbisyo ng City Hall para malapit sa tao. Andito po kami para maramdaman naman ninyo na meron tayong gustong iparating sa bawat isang taga-Tondo. Ang lahat po ng serbisyong madalas nyong hinahanap sa City Hall, kami na nagpunta dito. Inilapit na namin sa inyo. Maganda, maayos naman po at nabibigay niya lahat ng serbisyo. At ang gusto ko rin yung kalinisan dito sa Manila. Maganda yung programa na yan. Naiiba po dahil dati hindi naman naibigay sa tao, ngayon ay ilapit po. Yan lang po. Lubos po ako nagpapasalamat. Sobrang thank you po kay Mayora kasi may ganito po siyang programa para po makatulong po sa mga tao po. Ayun po, nahirap po maghanap ng trabaho para po matulungan din po sila. Huwag po kayong
pumunta po sa kanila. Maraming salamat po, Mayora, sa pagbibigay pugay sa mga aso na. Ito sa mga alaga ng aso, salamat po. Marami pong salamat mula sa pamilya ng Asenso Manileño. I love you. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Asenso Manileño. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa maaga niyong paggising para makasama namin kayo. Ayun, di ba? Para makapasok si Direktora Refugoso. O, di ba? Pero at least nakita ho nyo, ano ba nagaganap talaga sa tinatawag naming Kalinga sa Maynila program. Siguro po, ito na yung pinaka-blockbuster naming Kalinga sa Maynila program. Mamaya ay lalo kong ikukwento sa inyo kung ano nangyari dun sa ating most recent na Kalinga sa Maynila program. But for now, ito po napaka-importante na mapag-usapan natin yung bagong batas na ipinasa ng Konseho ng Maynila sa pangunguna po, of course, sa pamumuno ng ating Vice Mayor Yul Servonieto, ang Ordinance Number 9019. Ano ba tong ordinansang ito, Direktora Refugoso? Yes, Mayora. Hindi po natin hinahangad na marami po ang mamatay. Okay. Ngunit, gusto natin iparamdam sa kapwa Manileño na pag nangailangan po sila, ay nandiyan po tayo. So, ito po Ordinance Number 1919 ay ang tinatawag na Unang Abuloy ng Maynila o ang Death Benefit Ordinance of 2023. Okay. So, ito po ay pinasa ng ng Konseho ng Maynila at naging naisabatas na noong Lunes. Okay. Noong Lunes po, atin pong pinirmahan ang ordinansang ito. Siyempre, andyan po ang Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson, si Direktora Refugoso, si Ma'am Encar Ocampo ng Civil Registry, si Direktor Buruboy Santiago ng Manila Barangay Bureau, ang punong may akda, si Councilor Philip Lacuna, and of course, ang atin pong mga konsihal na nagkataong nasa opisina ko noong araw na yun, Konsihal Papo Goso, Konsihal Mayle Atienza, at Konsihal Dr. J. Benaventura. Okay, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin, Direktora Re. Okay, ano ba itong tinatawag nating unang abuloy program ng ating lungsod? Opo, ito po ay magandang tulong po sa Manileñong namatayan. Okay. Halimbawa po, ito ang mga numero po ng ating team leaders ay nakapublish na po sa Facebook natin, sa MPU. So, bawat distrito po, sa tulong ng mga chairman, ng mga kagawad, o ng mga leaders po natin, magre-report po sila ng namatay doon sa number na yun. Okay. Pwede ba nating i-flash yung mga numbers kung saan pwedeng tumawag ang ating mga kababayan para mai-report nila yung kanila pong mga nalalaman ng mga namatayan na pamilya? Maaaring ito po ay mismo sa pamilya nila o kaya ay kapitbahay nila. Opo. Para naman maipagbigay alam nila sa amin nang sa gayon po ay mabigyan natin doon sa ating bagong programa na inilunsad noong nakaraang Lunes. Okay. Ano-ano ho ba ang benepisyo na matatanggap ng ating mga pamilyang namatayan dito sa ating Ordinance Number 1919? Mayora, bukod po sa bulaklak at sa mass o prayer card, importante po yung financial assistance na worth 3,000 pesos. Wow, 3,000 pesos. Alam nyo po, sa araw-araw talaga, ang amin po mga tanggapan ng konsihal,
tanggapan ng congressman, tanggapan ng vice mayor, tanggapan ng mayor, ng MDSW, ay lagi pong nakakatanggap ng mga nanghihingi ng tulong o di kaya ang tinatawag nating abuloy para sa mga kamag-anakan nilang namatay. Alam nyo, sa hirap ng buhay, sabi nga nila, ay mahal ng mabuhay, mahal na ring mamatay. O, siguro kung iisipin nyo, maliit na halaga lang. Pero sa isang pangkaraniwan na kababayan natin, ito ay malaking tulong na rin. Kasi hindi naman po sila lalapit sa atin para manghingi kung hindi nila talaga kinakailangan. Pero ano ba ang kagandahan nito? Yun bang lumalapit lang sa atin? Meron ba tayong tinitingnan at tinititigan? O ito ba ay para sa pangkalahatan? Yun nga po ang maganda. Kasi po dati under sa MDSW or Manila Department of Social Welfare, kung sino lang pong humihingi ng tulong. Pero nung ginawa po itong ordinansa, nagbago na po ang lahat. So pag na-report po at saka nag-report po sa atin ng civil registry ng mga namatayan, lahat po yan matutulungan, Mayora. Civil registry lang ba ang pwedeng mag-report sa atin, Direktora? Hindi po. Sila lang po yung validation, pero yun nga po magre-report sa mga numbers na yan. Pagka po na-report dyan, agad-agad po dadating ang bulaklak at ang team leader, pagbibigay po sa kaanak ng namatayan, yung po nga tinatawag nating claim form. Okay. So, fill upan po nila yan, at pagka na-fill upan na po yan, susunod na po yung financial assistance na 3,000 pesos. Ano-ano ba ang mga requirements para ma-avail nila itong ating death benefits para sa atin pong mga namatay na kababayan? Unang-una po, pinaka-importante, yan nga pong claim form. Okay, claim form na manggagaling sa MDSW. Opo, nadadalin po sa kanila ng team leader. Okay. Kasabay po ang bulaklak. Okay, so may bulaklak agad. May bulaklak po agad. Okay. Tapos, kasunod na po doon yung 3,000 pesos at bibigyan naman po natin ng panahon ang namatayan para ma-prepare po nila ang death certificate. Okay. Basta-basta lang bang death certificate? Dapat ba? Xerox lang ba? O ano? Yung registered po, pwede naman pong certified true copy. Certified true copy ng death certificate. So, pangalawang requirement yan. Mga to follow na po yan. Hihintayin po namin sa office namin. I-collate po yan ng team leaders. Hihintayin ko rin po yung ID ng claimant. Okay. Sino ho ang pwedeng mag-claim in behalf nung namatay? Opo. Unang-una po, yung asawa. Legal spouse po, Mayora. Legal spouse. Okay. Kung wala po, yung pong mga anak. Anak. Ay, Okay. sino anak po? Kung wala hong asawa, walang anak, single. Yung magulang po niya. Magulang o mga kapatid, pwede rin ba? Okay. Sunod-sunod po kasi yan eh. Kung wala po yung magulang, kung merong apo, tapos mga kapatid po niya. Yan, okay. So, mga kaanak ang pwede pong mag-claim. Ang kailangan lang po nilang i-present, again, ay yung kanilang valid government-issued ID ng mga kaanak. Okay. Asawa, anak, apo, kapatid, magulang. Kahit sino po sa kanila. Kahit sino sa kanila. Okay. Ano pa ba ang... importante din po yung yung Barangay Certificate of Residency. Barangay Certificate of Residency. O, linawin lang natin yan, Direktora. Kasi naman, meron pong mga hindi naman taga Maynila, pero dito namatay. Pwede ba silang mag-avail nito? Lilinawin po natin, Mayora, kakaiba dun sa allowances natin para sa senior citizens, sa PWDs at solo parents na dapat ay residente at botante. Dito po sa Ordinance 1919, dapat po ay residency o kaya botante. So hindi kinakailangang residente at botante. Opo. Either taga rito ka or taga Cavite ka pero dito ka bumoboto, kasali ka po dito. Malinaw po yan ha.
Hindi ho katulad nung ating ibang mga binibigyan under our social amelioration program na kinakailangan taga rito ka at botante ka dito. Dito po sa unang abuloy ng Maynila, either lang residente ka o botante ka. Okay. Ang pagpapatunay po niyan ay dapat meron kayong barangay certificate of residency nung namatay. Hindi po nung kaanak ha, nung namatay. Kung meron ho kayo may papakita na siya ay lehitimong registered voter dito at lehitimong taga rito through the barangay certificate, yun po ang kinakailangan namin. So, dinawin natin, duly filled up, claim form galing sa Manila Department of Social Welfare, certified true copy ng death certificate, valid government issued ID, okay, at yung certificate of residency, okay. Yan po ang kinakailangan na maipresenta para po makapag-avail sila ng unang abuloy ng Maynila Death Benefit. Ayan. Matanong ko lang, Direktora, pagsimula nung ito ay napirmahan natin, magpahanggang ngayon, ito pong ordinance na to ay pinirmahan nyo lang po nung Lunes na magtatanghalian. Nakakailan na ba ang nakakapag-avail? 200 plus na po, Mayor. Wow, 200 plus na. Ang dami-dami, no? Gaya nga ng sabi ni Direktora Re, wala naman pong nagnanais na mamatayan. Pero yun nga sinasabi natin ito ay mangyayari sa lahat sa atin. Gusto lang po namin iparamdam at iparating sa ating mga kababayan na ang inyong pong lungsod, ang inyong pamahalaan po, ay lagi nyong kaagapay. Diba? Makakasama po nyo hanggang sa inyong huling hantungan. Tama ba yun? Opo, Mayor. Yun. So, dito lang po kami. Kaya po, nananawagan po kami na sana mapagbigay alam po nyo sa amin yung mga gusto nyo pong matulungan, lalong-lalo na po yung medyo may kakapusan po para naman po matulungan natin. Ilang katanungan, Direktora, ito po kasi marami pong naghabol. Okay? Napirmahan po natin yung ordinansa ng Lunes. Ay may naghabol pa po, nailibing na yung kanilang namatay na kamag-anak. Pwede pa ba yun? Hanggat maaari po yung nakaburol na po nung Lunes. Opo. Yan po yung isasali po natin. Dahil wala pa pong bisa yung ordinansa. Tama po. Tama po. So, ipagpaumanhin po dun sa mga nagtatanong sa amin kung pwede pa nilang maihabol ang kanilang mga namatay na kaanak. Hindi ho maaari kasi yung batas po ay nalagdaan lang nung Lunes. So, nagsimula lang po yung effectivity ng batas nung Lunes din lamang po. Hindi ho po pwedeng retroactive ba ang tawag doon. Hindi ho po pwedeng pangunahan natin yung batas. Okay, so gaya nga po na sinabi ni Direktora Refugoso, madami-dami na rin po ang nakapag-avail na atin pong death benefit under sa unang abuloy ng Maynila program natin. So, yun po gusto lang namin ipagbigay alam sa inyo. Meron ka pa pang gustong liwanagin, Direktora Refugoso? Tungkol po sa ordinance na to ay wala na po. Sana lang po ay sabi nyo nga, hindi naman ganun kalaking halaga. Pero, Mayora, pag nakita nyo lang, sobrang nagpapasalamat po yung mga namatay. Siyempre kami po, kahit yun nga sinasabi ko na kahit may kaliitan lang po ang atin na itutulong, ang importante po dyan, may naiabot po tayong tulong kahit papano po ito po ay pandagdag sa tustusin nila, lalong-lalo na po dyan sa
Una-una yung binabayaran po nila sa wake o yung sa funeral contract. serbisyo. O yun. Sa serbisyo po na mga kinukuha nilang punerarya. Pakiusap din po namin sa ating po mga kababayang may pag-aari ng punerarya. Sana naman po matulungan nyo din po kami. Huwag naman ho kayong maningil ng malaki sa atin po mga kababayan. Iyon po ay tulong na rin po ninyo sa kanila. Okay? So, ayan po. Una po nating napuntahan, agad-agad, 3 agad, sa isang barangay, dito po sa Santa Mesa. Sila po ang unang-unang nakapag-avail ng atin pong unang Abuloy ng Maynila program. Ayan po. Okay? So, maraming salamat, Direktora Re. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, pwede naman po niyong tawagan ang ating pong mga hotline. Nabigay na po namin, na-flash na po namin. Bawat distrito po ay merong hotline at sigurado po ay mapupuntahan kayo ng ating pong mga volunteers sa iba't ibang distrito sa buong Maynila. Maraming salamat, Direktora Re Pugoso. Salamat po. Okay. Nabanggit ko kanina na yung Kalinga sa Maynila program ginawa natin sa Tondo nung nakaraang Miyerkules. Ako, Direktora Re, ilan ba ang nabigyan nyo ng serbisyo? Nandun ka eh. Opo, doon sa Kalinga po natin. Oo, kasi si Direktora Re, yung Manila Department of Social Welfare ang in charge sa ating mga persons with disability, solo parents, dun po sa nanghihingi ng tulong, capital assistance, educational assistance. Sa inyo pong departamento, ilan ho ba ang natulungan? Bali, halos 100 po, 95. Wow, ang dami. Madami po yan. Ano ba ang karamihan sa inilalapit nila na tulong sa departamento nila? Karamihan po nag-a-apply ng solo parent ID at saka PWD ID. Ayan. Baka nakalimutan kong banggitin doon sa aking mga nakaraang capital report. Meron po tayong amenda na ginawa sa ating batas patungkol po sa mga persons with disability. Ngayon po, ang atin pong mga kaanak o mga anak, apo, na below 18 years old ay makakatanggap na rin galing sa inyong pamahalaan ng persons with disability benefits po na naghahalagang 500 kada isang buwan. So, yan po kasi ay bunga na rin ng pakikipag-ugnayan natin during Kalinga sa Maynila. Alam nyo, marami hong mga magulang ang nanghingi ng tulong sa atin. Bakit naman daw yung mga 18 years old pataas lang ang nabigyan ng benepisyo para sa persons with disability? Ay may mga anak din naman po sila nangangailangan din ng tulong. Marami po sa mga kabataan ngayon ang may mga special needs na rin. At malaki din po ang ginugugol nila na panggastos para dito. Kaya minabuti po natin na dahil sa hiling din po ng ating mga kababayan na isama na rin ang ating mga kabataan 18 anyos pababa. So, isa rin ho yung magandang balita. So, yun po yung naililista na ba, Direktora Re? Mula ho nang naipasa itong batas na ito o amyenda, sa tingin mo mga ilan na ho ba ang napasama sa ating listahan? Sa ngayon po ay siguro may mga 1,000 pero naghanda po tayo ng ready po tayo mga 5,000 to 6,000. Wow, ang dami naman yan. So ngayon po, nagpapalista pa lang sa atin ay nasa 1,000. Tsaka meron na rin po dati mga nakalista na may ID lang, pero wala po kasi silang allowance. Oo. So this year po, magkakaroon na po yun ng allowance. Kailan ba nila matatanggap ang unang allowance nila, Direktora? Ihahanda po natin yung pagdating ng summer, first quarter po of the year. Okay. Kailan ba napirmahan itong batas na ito? Noong isang taon po, ito po ay iniakda ng kapatid ko po, Konsehala Papugoso. Okay. Late last year po, bandang mga
October, November po ito naipasa sa konseho. So, effective siya January. Tama ba yan? Yes, Mayor. So, kung bibilangin natin, kung mid-year tayo magbibigay, makakatanggap po ng 3,000 ang ating mga persons with disability 18 anyos pababa. Apo, Tama Mayor. po. Apo. So, kapareho din po yan ng ating mga PWDs 18 years old pataas naman. Okay. So, maraming salamat muli, Thank you, Direktora Refugoso, sa iyong kaalaman, di ba? Sa iyong ibinahagi sa aming impormasyon sa dalawa nating programa, yung unang Abuloy ng Maynila at yung pagbibigay ng benepisyo para sa ating mga persons with disability 18 years old pababa. Thank you very much. Moving forward, di ba? Moving forward. Alam nyo ba na ito na ang pinakamarami nating nabigyan ng serbisyo during our Kalinga sa Maynila program, 3,695 ang nabigyan natin ng serbisyo diyan sa Tundon. Dami-dami. Ito po yung Grabe, standing room only po tayo at napakarami rin nag-avail ng ating mga serbisyo. Ito po ay ginanap sa may Herbosa Street noong January 24. Ito lang Wednesday. At pagkatapos niyan, tayo naman ay dumiretso sa pagbubukas ng Rosauro Almario Elementary School. Yan, palakpakan naman. Finally, after 2 years po, ay magagamit na rin ang bagong 10-story building ng Rosauro Almario Elementary School. Para ho sa hindi mga nakakalam dyan po, nag-elementary ang ating dating alkalde, Yorme Isko Moreno Dumagoso, kaya siya po ang ating espesyal na panauhin nung inauguration po ng paaralang ito. 7,000 plus ang mga nag-aaral dito. Oo. 7,000 plus po ang mga mag-aaral ng Rosario Elementary School. At ngayon ko lang nalaman, di ba, na meron pa pala itong annex sa Isla Puting Bato at sa Parola, kung hindi ako nagkakamali. Tinanong ko ngayon si Principal Budoy, hindi ba natin pwedeng ilipat yung mga mag-aaral natin doon sa annex, ilipat natin dito? Sabi niya, ma'am, hindi po. Kasi malayo yung lugar. Sayang. Malayo po. Hindi po. At karamihan po doon kasi mga nag-aaral, mga nasa kinder. So, dapat malapit din sa kanilang mga tahanan. So, doon pa rin po mag-aaral yung ating mga kinder students. Yung iba pong doon nakatira sa may Isla Puting Bato. At ayan naman po ang ating 10-story fully air-conditioned with 8 elevators. Okay. At saka, syempre may library, may mga, ang dami, may canteen, auditorium. Diyan ho kami, diyan po ginanap ang ating pong programa, gymnasium. Meron po tayong 2 outdoor basketball court. Meron din po tayong roof deck para sa mga outdoor sports natin. At marami pang iba. Sabi ko nga, maihahalin tulad ito o di kaya mas maganda pa ito sa ibang mga pribadong paaralan. At sana po ay maging halimbawa itong pampublikong elementarya na ito sa iba pang mga ipagagawa na mga pampublikong elementary and high school. Ayan. Pangalawa na po ito na in-inaugurate natin. Una, yung Manila Science High School. Tapos ito namang Rosauro Almario High School. Susunod na ang Albert Elementary School sa aking distrito, District 4. At hopefully, kasunod na rin ang Ramon Magsaysay High School sa District 4 pa rin. Ngayon, paano naman ang ibang distrito? Sa third po, parang wala.
Sa third, at saka sa second, at saka sa sixth. Oo, naiinggit na nga sila di ba? Huwag kayong mag-alala, di ba? Susunod-sunurin natin yan. Timing lang. Timing lang ang lahat. Pero, again, maraming salamat sa lahat po ng tumulong na itong pangarap na ito ay magkaroon ng katuparan. Kami po ay masaya, lalong-lalo na po para sa mga mag-aaral ng Rosauro, sa kanilang mga guro, at syempre para na rin sa mga magulang na mga nag-aaral sa, of course, sa mga alumni din, di ba? O, napakaganda yung atin pong nilive ito, marami pong alma mater ko yan, tuwan-tuwa sila, etc. etc. So, congratulations sa Rosauro Almario Elementary School. Ayan. O, punta na tayo sa mga awards. Alam niyo, ang Maynila, lagi na lang maraming awards. Tayo po ay ay compliant na sa Data Privacy Act. Congratulations. Okay. Ang ating Manila Clock Tower Museum ay pinarangalan as Golden Leaf Presidential Awardee. Congratulations! At syempre, ang ating bagong talagang general, ang ating pong District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Congratulations! Yan. Congratulations! Ang saya-saya, di ba? Ang dami nating award. Okay. Announcement. Ang atin pong payment for business taxes extended na. Okay. So, para po dun sa ating mga kababayan na hindi pa ho nakakapagbayad ng kanilang mga business permits, ito po ay extended hanggang February 9, 2024. So, meron pa ho kayong 2 linggo na makapagbabayad ng walang penalty o surcharges. So, maraming salamat po muli sa City Council of Manila sa pagbibigay nyo ng extension para po sa pagbabayad ng ating mga permits. Saan ba kayo pwede magbayad? Of course, sa ating e-boss lounge, sa SM City Manila, pwede rin po sa Go Manila app, pwede po kayo magbayad niyan. Meron din po tayong mga help desk sa Robinsons, Lucky Chinatown, Tutuban, 168, at sa Isitan. Ngayon, para hindi kayo mahirapan, pinakamaganda po dyan, gamitin po nyo ang Go Manila app natin para dire-diretso na. Para naman po doon, sa mga gusto magbayad ng kanilang amilyar o real property tax, maaari din po kayong magbayad sa magitan ng ating Go Manila app, Go Manila website, o kaya ay pumunta po kayo sa ating Taxpayer Center dito po sa loob ng Manila City Hall. Ang amin pong lubos na pasasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na nagsipagbayad na ng kanilang mga taxes. Napakalaking tulong po ito sa ating lungsod nang sa gayon lahat po ng mga programang ating ipinatutupad ay magtuloy-tuloy po. Yan, ang ating mga beneficiaries, kitang-kita naman ang ating mga persons with disability, ang ating mga solo parents, ang ating mga estudyante, ang ating mga senior citizens. Yan, napakadami. Napakadami nating beneficiaries. Kaya, napakalaking tulong po kung kayo ay magbabayad ng inyo pong mga taxes. Okay. Ito importanteng announcement. Sasabihin nyo, January pa lang ngayon, doktora, ina-announce mo na to. Opo. Para sa paghahanda po sa isang malaking event natin sa darating na Araw ng Maynila 2024,
Andyan na naman po ang ating Manila June Bride. Ayan. Ito po ay ina-announce na rin namin. Delayed ang iyong clap dyan. AJ, hindi ka nakikinig. Diba? Dalawa po ang ating pagkakasal. Kasalang sibil or civil wedding. Okay? At ang ating kasal sa simbahan or church wedding. Andyan po, ilalabas po natin sa MPIO ang mga requirements. Okay? Ang bilis mo naman. Ngayon naman, masyado ka mabilis. Okay? Requirements natin for both civil wedding at saka church wedding. Okay? Ang hindi nyo dapat problemahin ay yung inyong gagastusin. Wala pong gastos yan. Lahat po yan ay sasagutin ng inyong pamahalaan. Okay? Ang hindi na lang po namin sagot dyan ay yung magpapakasal sa inyo. Okay? Oo. Wag naman. Kung sino po ang gusto nyong pakasalan, hindi na ho namin sagot yan. Okay? At ang inyong pulot gata. Uy, ginamit pa pulot gata, di ba? Tama ba yun? Honeymoon. Okay. Pero malay mo, may mag-sponsor. Hindi rin natin masabi. Pero lahat-lahat na. Registration nyo? Okay. At saka yung susuot nyo, kayo na yun. Di ba? Hindi naman kailangan bongacious ang inyong suot. Hindi kailangan ng gown. Hindi na kailangan ng coat and tie. Kung anong gusto nyo po na isuot na presentable. Okay. Tanong, sa civil wedding ho ba, sino magkakasal sa amin? Siyempre ako. Ako po ang magkakasal sa inyo. Legit ba yan pag kayo nagkasal sa amin? Naman, di ba? Legit po yan. Wala nang pwedeng maghiwalay sa inyo pag akong nagkasal sa inyo. Diba? Siyempre sa simbahan naman po pare ang magkakasal po sa inyo. So andyan po again, titingnan lang po nyo, wag nyo na hong problemahin ang inyong panggastos. Kami na po ang bahala dyan. Kami na po sa singsing, sa belo, sa cord, sa aras, sa bulaklak, sa reception, kami na rin. Kami na lahat dyan. Ang importante lang, nagmamahalan kayo. Diyos! At desidido po kayong magpakasal. At magsama habang buhay. Di ba? Oy, merong maapila dyan sa likuran. Bakit kaya? Okay. So, yun po. Kanino makikipag-ugnayan? Daldal ako ng daldal. Walang iba po, kundi sa Manila Civil Registry Office at saka sa Department of Tourism, Culture, and the Arts Manila o DTCAM. Ayan. Sa pamumuno ni Ma'am Encar Ocampo at ni Mama Charlie Dungo. Ayan po. So, ayan po ha. At sa linggo ay ilo-launch po natin ang bagong Pilipinas Servicio Fair. Ito po ay isang programa ng national government. Pero dito po gaganapin ang launching sa lungsod ng Maynila, Quirino Grandstand po ito gagawin. Buong araw pong event ito, makikita rin po ninyo sa screen kung ano po ang mga serbisyo na ibibigay sa inyo sa araw na yon. Ang programa po ay magsisimula umaga pa lang, kung hindi ako nagkakamali, alas 10 ng umaga hanggang sa gabi, mga alas 7 po yata ng gabi. So kung meron po kayong mga pangangailangan, tumungo lang po kayo sa Quirino Grandstand para po sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Ayan po. Makita-kita po tayo dyan. Okay? And last, okay, taon-taon ay ipinagdiriwang natin, syempre darating ang Chinese New Year. Meron po tayong Chinese New Year celebration. Ang kick-off po natin ay sa February 1.
Tama ba? Feb 1, meron po tayong kick-off event in celebration of Chinese New Year. Ngayon po ay Year of the Wooden Dragon. Okay. Ako kasi wooden snake ang aking. Ikaw, Direktora? Fire horse po. Fire horse. Wow. O yan. Nakapagpaano ka na ba? Hula ka na ba? Nakapagpugsoy na po. Ako hindi. Sa February 6 pa ako magpapapungsoy. Tatanggalin lahat ng mga hindi magagandang vibes. Bad energies. O, ika nga nila. Para sa pagpasok ng bagong taon. Ayan. So, ang actual Chinese New Year po ay idineklara ng non-working holiday. Ito ay sa February 9. Oo, kala ko eh. February 9 po, ang actual na Chinese New Year. Ito po ay isang non-working holiday. Susundan naman, of course, ng Valentine. Ayan. Ano ba ang meron sa lungsod ng Maynila sa araw ng mga puso? Siyempre, ang ating taunang Maynilab. Okay? Ang Maynilab po natin, sa pangunguna po ng Bureau of Permits, ay gaganapin from February 12 to 17. Diyan po sa Kartilya ng Katipunan. So, kung wala naman kayong gagawin, di ba? Dumayo po kayo dito sa Maynila at ipagdiwang ang araw ng mga puso kasama po ang inyong mga mahal sa buhay mula February 12 hanggang February 17. Ang ating taunang Maynilab. Ayan! Kapagod, di ba? Ang daldal ko, di ba? So, dahil tapos na tayo sa mga balita, pumunta naman tayo sa ating honey quiz. Ayan! Bawal ka sumagot, Direktora Ren, ha? Sige. Unang tanong sa honey quiz. Pang-ilang taon na nating anibersaryo ng Manila Chinatown ngayong taon? O ngayong taon ay pinagdiriwang ang pang-ilang taong anibersaryo ng Manila Chinatown. Okay? Gusto ho namin magpasalamat sa ating sponsor para sa ating drinks for today. Okay? Ang Kohi. Ito po ang kanilang bestseller. Okay? Ano nga ito? Signature chocolate. Ayan. With hazelnut. Ayan. Maraming pong salamat. Kohi. Ano ba ibig sabihin ng Kohi? Maraming salamat po. Lahat po kami dito ay nabigyan ng Kohi. Okay, thank you. Meron ba itong branches na ang Kohi? Diba? Hindi prepared. Yan po, Kohi. Ready. Diba? Ready, set, brew. Diba? Ayan. Kohi. Uso-uso yung mga ganyan ngayon, eh, diba? Oo. Dami. Ba? Talaga ba? Diba? May plugging, Kohi. Nabayaran. Ngayong taon ay pinagdiriwang ang pang-ilang taong anibersaryo ng Manila. Alam nyo, nakalimutan nyo maglagay dito ng fishbowl. Ay! Okay lang Ayun po talaga. yun. Hindi okay yun eh. Hindi okay yun. Okay po. Kasi yun ang pagkakataon namin na ma-roast ang amin pong... Oo. Oo. Diba? Oo. Ano to? Meron akong
Oo nga. Oo, si Ilan na Chichi. ba ang iyong mga anak? Monchichis po. Yung Monchichis ko po, mga 50 na po sila. 50? Opo. Ang pinakamatanda po si Monkito, magpo-42 years old po. Oh my God. Si Chichi po, lagi niyo nakikita sa Facebook ko, ay 7 years old. Bakit siya ang paborito mo? Ano bang karakter niya na masasabi mo dahil siya naging paborito mo? Si Kasi po siya ay puppet, madali lang po siyang dalhin kahit magbakasyon kami, dala lang po namin siya sa... Pinagkakakitaan mo ba ang pagiging ventriloquist? Hindi po. Natutuwa lang po kami. Natutuwa lang kayo na dala nyo. May kilala akong ganyan eh. Yung may kambal na ganyan. Meron din silang dalang ganun eh. Ano nga yun si Princess? Yung dala nung magkapatid na Dr. Hi, Dr. Aye and Omi Nugid. Meron din silang alaga eh. Yung ganyan kaliit oo, dala rin nila yan kung saan sila pumupunta. Diba? Kumusta po kayong dalawa? Ang Pedia of the Stars. O, diba? O, binati ko kayo, ha? Send mo sa kanila. O, ang magkapatid po na Dr. Arnel and Romeo Nugid. Yan po. Mga kasama ko lang yan dati sa dorm. Oo. Akalain mo, mga big time na ngayon. Oo. Daming naloko mga pasyente. Isa na dun si Attorney Princess. Oo. Barkia. Sorry ka. Abante. Abante. Bawal ang atas. Abante. 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 Ano ba? Tagal nyo kasi sumagot eh. Meron na pala. Nag-walk out. Oo. Diba? Ano na? Nag-bakel. Aya Rayleigh Daria Salazar, congratulations 430th anniversary ng Manila Chinatown. Alam ba ninyo na ang ating Binondo Chinatown ang oldest Chinatown sa buong mundo? O, yan na. Diba? Biglang Cambio. Next question. Bukod sa February 10, ang Pangulo, ba't ano bang meron sa February 10? Oo nga. Ang Pangulo ay nagdeklara rin ng special non-working holiday ngayong February 9 sa pamamagitan ng proclamation number. Grabe. Importante lang naman dyan yung non-working, yung special non-working holiday. Hindi na nila inaalam pa kung ano yung proclamation number. Diba? Diba? Yan po yung pagdiriwang ng Chinese New Year. So, sinabi ko na yan ha. So, anong proclamation number? Tahimik. Ang lahat. Tinitingnan ko kung sino mga sumasagot eh. Diyos. Habang kayo sumasagot din ako sa mga phone-in questions sa akin, ha? Yan. Mayor, bali yung Chinese New Year po, February 10 po. Bakit February 9 ang nyo? Nagdagdag po ng special. Dinagdag ng February 9 na holiday. Anong araw ba yung February 10? Sabado. Yun po talaga ang Chinese New Year. Wala kasi ako dito niyan Ang makakasama niyo po sa pagdiriwang ng Chinese New Year ay si Vice Mayor Yul Servo Nieto at ang ating pong kinatawan ng Distrito 3, Congressman Joel Chua, at ang anim po nating mga konsehal ng District 3. Ayan. Maraming salamat po sa mga maagang
nagbigay ng tikoy sa akin. Maraming salamat po. At Hopya. Thank you. Talagang gusto nyo akong palakihin, ha? Diba? Maliit naman kayo. Ano nga ba sabi nila? Ay, baka may question dito nun eh. Teka muna, check ko ha. Bakit nga ba tikoy ang inaano nila? Ano ba yung kasabihan? Ano bang significance ng tikoy? Balagkit. Dikit-dikit po yung family members. Kasi sticky siya. Oh. Masarap yan pagka pinirito mo, sinausaw mo muna sa itlog. Ayan. Yung may bago ha. Binabalot nila ng lumpia wrapper. Turon style po. Turon style. Which reminds me, masarap magturon po ang pamilyang Pugoso. Paborito po namin yan. No? Mapadala po tayo. Ayan, yun lang yun. Diba? Diba? O kahit matagal na maano pa rin malutong. Ano kayang sikreto nila? Masarap ha? Diba? Ano? Ano na? Okay na daw. Question number 2. Ang kasagutan ay Proclamation number 453, Ping Guerrero, congratulations! Paalala lamang po sa mga magsisipagwagi sa ating honey quiz, pakipag-ugnayan lang po sa ating MPIO. Mag-send po kayo ng message sa kanila, sa kanila pong messenger para malaman po namin ang inyong address and telephone number para delivery ng ating gift pack. Ayan, nasa aking kanan. Gift pack natin pang spaghetti. O, diba? Ayan. Okay, next question. Kung si Direktora Re Pugoso ay oo, di ba? Dapat may connection. Kung ako ay wooden snake, si Direktora ay fire horse? Fire horse, okay. Ngayong taon, anong year of the? Ang gulo no? Dapat kompleto yun Ako wood snake, siya fire horse. O ngayong taon, ano siya? Year of the... Paano ba na? Sa bagay, si Anthony pala ang yung kapatid po namin ay feng shui practitioner. Practitioner. Okay. Natatanong mo ba sa kanya kung ano yung significance ng fire, wood, at... Yun po ay nakatakdang element eh. Okay. Every year, iba-iba po yun. Okay. At mayroon bang mas maswerte sa taong ito? Alam ko ako maswerte ako eh. Opo, snake po kayo, di ba? Oo. Napakaswerte daw po ng snake this year. Talaga? How about next year? Hindi ko po natanong. This year lang po yung natanong ko, Mayora. Oo. Ikaw ba maswerte ka ngayong taon? Below average po, pero dapat po maggagawa ako ng mga charity work. Pero maganda po, Mayora. Dahil yung office ko ay puro charity work. Oo nga naman. Bagay na bagay sa'yo. Pwede bang umutang? Hindi po. Wala po. Walang pang utang si Direktora Repo. Alam ko ba charitable ka dapat ngayon? Yung office po. Yung office. Hindi naman sinabi ikaw dapat. Kasi po, tumutulong din kayo po sa nasunugan. Di po ba? Sa mga Opo. Kamakailan lang ay napakarami nating natulungan. Ayun na. Ayan na ba? Parang hindi yata align sa atin ngayon yung ating yung operator natin. Meron ka bang dinadamdam? Sakit ang wallet mo? May pinagkakagastusan? Ha? Walang panggastos. Talaga ba? Totoo ba yan? Okay na, bago pa tayo lumayo sa topic. Question number 3, ang tamang kasagutan ay,
Wooden Dragon. Congratulations, Jonathan Alfredoza. Yay! Next. Ano ang tawag sa malagkit na kakanin ng mga Chino na madalas nakikita tuwing Chinese New Year at piniprito ng may itlog o nakabalot sa lumpia wrapper? Parang sinabi ko lang to kanina. Masasabi ko lang nito ah. Diba? Ano ang mas masarap? Yung puti o yung brown? Ako po mas gusto ko yung brown. Talaga? Parang mas matamis yun. Mas matamis ba siya? Sa tingin ko. Ano ba pinagkaiba nila? Maliban sa kulay. Yung asukal ba na ginagamit? O hindi ah. Alam ko sa sugar na ginagamit nila yan eh. Hindi pa ba magbibigay si City Ad Bernie Ang ng magbibigay na po siya ng tikoy na ipamamahagi naman natin sa ating mga kababayan. No, paano pag purple? O may mga bago na. Purple, green, yellow, nakikita ko doon sa picture. Ube flavor, pandan. Oo. May coin. Diba? Yan. Aba, ang bilis oh. Diba? Ang tamang kasagutan. Tikoy! Vincent Mendoza, congratulations. Ay, ito, kailangan to ipakita sa screen. Question number 5. Okay. Ang simbolong ito na madalas nating nakikitang nakapaskil sa mga bahay na nakabaliktad ay nangangahulugan ng asa na? Ganda, di ba? Hindi natin makita. Baka pwede bang i-focus? Zoom, please! Anong salamin kasi? Yan oh, makikita nyo yun. Ako meron din yata akong ganyan sa office eh. Oo, meron ako dyan, makikita nyo. Dapat pala ang gines natin yung kapatid ni Ma'am Ren. Oo nga. Oo. Nagpa-fungsuy reading tayo. Oo, nagpa-ano pala tayo. May mga guesting po siya. May mga guesting din po siya sa atin. Next Friday. Pwede po next week. Kasama rin po si Ma'am Ren. Ay, sa Red po. Diba? Kaya ra. Yan o. Nakabaliktad pala yan. Okay na. Ang tamang kasagutan ay... Meron na ba? The right answer is... luck. Good luck, Dennis Caballero. Good fortune or happiness or luck. Question number 6. Ang isa sa tradisyon tuwing Chinese New Year ay ang parada ng mga, andyan sa picture, dalawa yan, para itaboy ang mga masasamang elemento. Ano itong dalawang ito? Parada ng mga, ayan o, nasa picture na. Alam mo, hindi alert to ngayong ano natin eh. Nasa likuran ng ano. Diba? Nalulumbay daw. Nalulumbay? Bakit kaya? Meron bang missing? May missing ba?
Oh! Ma'am, may pinapakita mo. Wow, parang totoo. Missing? Is something missing? Is something missing? Boat daw. Boat. Meron nang may sagot? Ba? Meron na? Okay na? And the right answer is Dragon Dance and Lion. Caitlin May Howe. Congratulations. Question number 7. Okay. Ito gusto ko matanggap. Kami ba? Ano ang tawag mo sa pulang envelope na naglalaman ng pera na madalas ipinamimigay ng Chinese New Year na gusto nating natatanggap? Hindi lang pag Chinese New Year. O, di ba? Pag may mga espesyal na okasyon, birthday, kasal, di ba? Christmas party, ayan. Mayora, swerte daw po yung pagbinigyan mo kami. Talaga ba? Kayo lang ang swerte. Diba? Diba? Mangingi ako kay Tito Bernie. Lalagyan niya yan yung bagong 20 pesos. Oo pinag-aagawan yan. Ito po tumatawag si Tito Bernie. Bakit? Oh, speaking of Tito Bernie. Ayan, sagutin mo. Sagutin mo. Wala, nag-busy na tuloy. Sagutin mo. Si City Ad Bernie Ang. Okay na? Ang tamang sagot? Ang Pau! Mariflor Cacho. O, tiyan mo ha. Sa pangalan pa lang. Bernie Ang Pau. Diba? Oh. Bernie Ang Pau. Oh. Beijing. Beijing, Bernie Ang Pau. Diba? Yan. So, question number 8. Kailan ipagdiriwa ang Chinese New Year ngayong taon? Pag hindi pa naman yun nasagot, ewan ko na lang. Kailan ipanagdiriwang ang Chinese New Year ngayong taon? Happy birthday, Director Olan Marino! Ayan. Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday, belated happy birthday, Manolet Sarcal and the Konsihal JTB Villanueva. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po, Ma'am Pelma. Hindi. Carlos Tria. Pero sabi nga niya, nakakadalawang birthday na daw siya. Kasi hindi naman kahapon ang birthday niya. O, diba? 13 po ang birthday. Okay. Happy birthday, Bernie Ang Pau. Belated. At ang tamang kasagutan ay February 10, 2024, si Mamu G. Congratulations. Question number 9. Katulad nung nakaraang taon, dito pa rin gaganapin ang fireworks display bilang salubong sa Chinese New Year. Saang tulay ito? Naman lang picture dyan, AJ. Fireworks display, dyan din tayo nag-New Year's Eve natin na fireworks display.
Sineselebrate ba yung Chinese New Year? Palagi po. Dahil nga sa kay Doc Ange na feng shui practitioner, para daw po swerte din yung family. Okay. Ilan bang prutas talagang nilalagay? Parang 13 po. At kailangan ba bilog siya? Bilog-bilog po kasi daw yung swerte. Meron bang 13 na prutas na bilog-bilog? Sige nga. 13 na grapes. Oh, yung ubas, isang tangkay ng 13. O, 13. Ganun lang ba o dapat iba-ibang klase? Iba-ibang klase. Hindi naman kasi bilog ang mansanas. Bilog naman. Pwede na rin. Yung binibigay po ni Tito Bernie ang bilog siya. Hindi ba kamatis yun? Hindi po. Sige nga. Grapes. Cherries. Orange. Apple. Hindi nga siya bilog eh. Chico. Biglang naging local eh. Bayabas. Diba? Okay na? Okay. Binondo Intramuros Bridge, John Bon Caoyo. Congratulations. At ang huling katanungan, saan matatagpuan ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo? Nahulaan ba ni Ants kung magandang love life mo ngayong taon? Wala pa siya Nahuhula nakikita. ba yun sa feng shui? Kasama din po, love, career, family. Oh, bakit may sumisilip dyan? Ha? Diba? Ay, talaga ba? Ikaw, Joshua, nakapagpapungsui ka na ba? Wow, dasal lang daw ang katapat na. Opo naman. Ba't nagpalagay ka ng Oo nga, bakit kami bracelet? Ay, maraming salamat po, Chairman Merle Chua. Sabi niya, good luck daw ito. Walang pwedeng ibang humawak. Opo. Bakit? Ayaw daw po yung pahaw. Walang energy na masama kung galing sa inyo. Pero syempre po, number 1 Kaya pala, muntik na ako magkaroon ng bad energy nung isang araw, lumayo agad. Oo. Ngayon ka. Lumayo ka. Oo nga. Ha? Oo. Meron na sagot? At ang tamang kasagutan, Binondo by Pacman. Ano po yung Briones? Briones ba? Briones. Bakit ba gustong-gusto nilang binabaliktad ang kanilang mga pangalan? Congratulations po sa lahat ng mga nagsipagwagi sa ating honey quiz for this week. Makipag-ugnayan po kayo sa MPIO para makuha po namin ang inyong address, telephone number, at nang maklaim po ninyo ang inyong gift pack. Yan, di ba? Congratulations po sa inyong lahat. At muli po, maraming salamat sa ating pong special guest sa araw na ito, Direktora Refo Goso ng Manila Department of Social Welfare, at ang mga asungot po dyan sa gigilid, ang ating pong Chief of Staff Joshua Santiago, at si Attorney Princess Abante, nandyan po si AJ, si Carlo, tsaka si KR, o diba? Maraming shout out Barangay 374, and gusto ko lang pong batiin ng isang maligayang kaarawan, Chairman Basha Boliche ng District 5. Happy birthday sa inyo, Chairman Basha. Naway ma-enjoy nyo ng bongga ang inyong birthday. Of course, kasama ang inyong mga mahal sa buhay, at sana po ay patuloy kayong bigyan ng ating Panginoon ng magandang kalusugan at pangangatawan, nang sa gayon po lahat ng inyong mga pangarap para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong pinaglilingkuran, magkaroon ng katuparan. Happy birthday po sa inyo, Direktora Basha Boliche.
Belated happy anniversary! Ayan, kay Joshua Santiago at kay Weng Santiago. Belated 25th wedding anniversary, Ninong Rod Laksamana and Dr. Aileen Laksamana. How's Tiffany? Diba? Ang mahiwagang si Tiffany. Congratulations din po sa inyong lahat. Meron pa ba tayong babatiin? Wala na. At dyan po, nagtatapos ang ating The Capital Report for today, January 26, 2024. Sa muli po nating pagre-report. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.